Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Miyerkules kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Doris, kasama ulit ni Miss Karen ngayong hapon, ngayong tanghali. Yeah, Ayan. Miss Doris, kailangan tapusin natin yung mga discussion na tayong dalawa kasi sinimulan natin eh. Okay. Actually, dapat ngayong araw kasama natin yung kaibigan ko si Father V. Kaya lang, na-traffic kasi galing ng Baguio, nagpa-retreat. Ayun, so Tapos, ano yan, pwede bang phone patch yan? Hey, Hindi naman nasa pwede. bus. Kasi Okay. kanina pa tinatanong ko, excited pa man din siya na makikilunch daw sa atin dapat. Nasa La Union pa lang yata, text ng text, mga 9 in the morning. Tapos maya-maya sabi niya, teka muna, ba't nasa Tarlac pa rin ako? Pero I think, Miss Karen, para sa'yo na napaka-organized, naka-ready na yata yung ilalunch niya no? Oo. Ayan. Actually, pati yung dapat niyang i-discuss ngayon. Kasi hindi aabot, di ba? Hindi ko alam nasan pa banda sa Tarlac eh. Oo. No? Sabi So, niya, eto, tinext niya kung ano yung dapat niyang i-discuss. Wow, meron na tayo ngayong... Of course. Hindi pwedeng walang kodigo. Kasi delikado yan. Yun yung, for our listeners, impisa sabihan mi po, manibat napon, nung makananing mag-update. Kasi itamong Katoliko, atin mo nga updates. Eta mo pumanaliwa doktrina, eta mo pumanaliwa dogma. Pero, every now and then, atin dadagdag, atin medyo manaliwa forma. Anya medyo kaya po yan. Requirement. Actually, hindi lang medyo ata, Miss Doris. Requirement talaga. Yes, ma'am. Hindi talaga medyo. Patakarang walang pasbali ba? Yes. Kasi parang kapag hindi, may tatanggap nun sa'yo eh. So, ano yung makukuha nung nakinig sa'yo? Kung hindi tayo, or kung medyo nag-aaral lang. Dapat tuloy-tuloy. Yes, ma'am. Yes. Hindi pwede yung basta daldal lang, di ba? Yes. Tapos, may naririnig pa nga ako kung minsan eh, hay, nano pang dapat ko nga balo-balo ko naman din pa nga di. Tama. Kaya lang. Hindi naman sapat yung, alam mo lang yung mga formula prayers. Although, kung alam mo yung formula prayers, tapos ninanamnam mo, kunyari, Apostles' Creed, nandun na yung mga prinsipyo. Oo. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, di ba? Yes. Kaya lang, masusing pag-aaral din pala yon, Miss Doris. Ayo po, ma'am. Isa-isa. O, ikaw, di ba, nagtuturo ka? Yes, ma'am. Kaya nga, ma'am, talagang lagi kong katabi yung malating katisismo dito sa Kapampangan, diba? no? Kasi, pwera dun sa pagsasalita ng Kapampangan, hindi naman ako talaga, nag-aral ng religious education. Pero yun nga, sabi ni Father Venus, hindi naman kasi kailangan lahat may mga level-level pa yan na tinext. O, di ba, believe ka na. By text messaging, ako'y parang na-lecturean. Ay, tama-tama. At yan ang isi-share natin sa ating mga tagapakinig. Yes. Resourceful tayo dito sa Kwentuhang Katoliko eh. Yes. So, paano nga ba to? Yung ating mga listeners kasi, kahapon may mga text questions na paano daw kung kunwari, yung nasa bahay lang sila, hindi naman masyadong nakakalabas. All the more, hindi pwedeng, yung idea kasi ng isang Katoliko yata ha, kapag sinabi mong kailangan mag-aral ka, yung parang formal, hindi naman kailangan. Isip nila lalabas, mag-enroll. Yan. Tapos, feeling din ng iba na nag-text, hindi po ba magastos? Ay, hindi po. Hindi naman kailangan magastos yan. Kailangan lang alam mo kung ano yung pupuntahan mo eh. Kunyari, imbis na makipagdaldalan ka dun sa kapitbahay mong laging may opinion sa mundo na hindi naman laging tama. Pumunta ka kay Among. Yes. I'm sure si Among matutuwa pa yan sa'yo. Kung yung mga questions mo, alam niya na pampalalim ng pananampalataya. At saka ma'am, siyempre, simulan mo sa basic. Diba? Kasi baka naman talagang ang pinuntahan mo kaagad na gusto mong malaman ay yung talagang istorya ng mga sa Revelation or nandun ka na sa pinakadulo ng Bible. Yun ang gusto mo nang malaman. Punta ka muna tapos hindi mo pa palalaman talagang ano ibig sabihin ng Ama namin, no? Ayun. I mean,
delikado. Yun nga kasi, pag Oo. sinabi may nag-text din sa atin, no? Kasi daw, kung minsan, etong nag-text, sabi niya, kung minsan kasi, pag medyo may edad na, tapos sinabihan na mag-aral, yun nga, yung idea nila, alam na nila yung prayers, okay na yun, sapat na yun. Sabi niya, tamad po. Sabi ko, hindi siguro tamad. Although sabi ko, ngayon ko sasagutan yung question. Hindi tamad yung tawag doon. May idea lang na parang preconceptions or may mga prejudices or yung na-condition na siguro yung utak, 'di ba, Miss Doris? Oo. Pag sinabi mong aral, ibig sabihin formal study sa classroom or yung talagang yung structured. Tsaka baka ma'am nakatanggap na siya ng comment dati na ang galing niya. Pwede, may ganun din daw. 'Di ba? Parang ang isang- galing mo naman sa So parang medyo nakalimutan niya na parang dapat diretso lang. Kasi nga yung tama. updating kailangan. No? Tama. Baka mamaya 1997, nasabihan siya na ang galing mo. Kasi binasa niya Yes, yung oo. na-explain niya ng maayos. Yes. Tapos napako doon. Yes, 2017 na po tayo ngayon. 20 years after. Oo. Yung alam natin ng 1997, medyo kailangan ng pinapasadahan at nire-review ng maayos kasi malamang may update na yan. 30 years nga hindi 20 talaga. 2020. years. Ay, may iba baka yung iba nga 60s pa Yes. Kaya yung iba may mga nagtatanong, bakit ganito? Bakit ganyan? Yun nga, yung isang kaklase namin na 2 years ago pa bago yung translation ng New Roman Missal, translation into English, 'di ba? Bakit ngayon mo lang napapansin? Ibig sabihin, nagsisimba to hindi naman siya sumasala sa pagsisimba. Oo. Pero baka Tagalog yung nasisimbahan niyang misa. Oo, tama. At saka even yan, nakatingin niya ako dyan sa mga Bible sa harapan natin, no? Na parang, for the others, baka hindi nila alam na merong Kapampangan version itong may Davy 1 Bible. Diba? That's true. So, pati yung mga ganyan, sana nalalaman din nating mga Katoliko. Diba? Na parang akala mo, dahil ikaw ay purong Kapampangan, pero pinagpipilitan mong basahin ang Tagalog o kaya English, yung pala mas ma-feel mo kapag ang binabasa mo ay Kapampangan. Then, Tama. meron tayo niyan. Meron. Kasi Miss Doris, yun yung conception or let's say, the conditioning. Kapag nung bata sila, ang unang Bible na binigay sa kanila, English, yun, kahit hindi mo maintindihan kung minsan, pinipilit mong basahin in English. Oo, parang nabasa ko na yung Genesis, or, diba? English naku, yun. Pero, diba, yung tama. mga ganyan na dialogue, no? Eto, may isang texter din na nagsabi kagabi. Sabi niya, kasi parang dun yung trend ng kwentuhan. Feeling ng iba, ayan, colonial mentality. Feeling nila pag vernacular or Kapampangan, mas mababa yung uri. Ng yung material. Oo. Hey, wala pong bawas yung Kapampangan Bible natin. Baka mamaya magulat kayo pag nabasa nyo yon. Meron lang hindi siya bawas no? Hindi. May sobra. Hindi sobra sa kapal kasi yes, tama. Mas mahaba talaga pag words in Kapampangan. Oo, yun yan. Diba? So, mapapansin nila, mas makapal yung Kapampangan Bible kumpara dun sa ibang mga Bibles. Diba? Tama. So, hindi po hindi nababawasan yung alam natin kapag Kapampangan. Ano yan kasi, 'di ba? May mentality tayo na local imported. Pag local, lower quality. Pag imported, higher. Hindi po ganun 'yon. Lalo nang hindi sa languages. Kung hindi, yung mga apostoles na speaking in tongues, hindi na pinag-speak in tongues. At hindi English ang Aramaic o kaya correct. Hebrew. Anyway, sa ating listeners, kung ano po yung kwentuhan natin, sumali po kayo. Makihabi kayo po, kay kami pipagkwentuhan. Text yun lapuren, pakibat yung karening kutang. Isundo tala po rin questions na po. Ayan. At i-text niyo po kami sa Smart 0918-351-8282. For Globe subscribers, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Ang tanong kahapon, Miss Doris, number 1. Do you update?
mag-update kayo po kay Yan. Baluyo. Ayan. Lalo na po ka rin katikista. Ay, balo ko po ating ko required updating. Yes. Pero puwera kanita kasi once a year, alam ko, Mhm. umaabot ng vicariate sina Tita Day, sina Mhm. Father Bong, yung mga field Yes, coordinators. Kasi talagang they're making sure na, Oo. di ba? You're making sure na, Alam nila. yes, na hindi nawawala. Standardized. Oo. Pero isang taon, lang yun, isang session. Hindi baka meron pang dagdag, ma? Yun nga yung Oo, tanong. Kasi so, from the mhm. Archdiocese, one vicariate, one session per Oo. year. Oo. So ano pa yung iba? Okay, Oh. mamaya. So second question, Yes, oo. Ang susunod, paano? makanano kayo pong Ayan. mag-update? I-text nila po rin pakibat. Kaya kami karetang numbers ame sabi, kabang mag-break tamo po. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpe. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Choral in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang tilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Pagkalang talo, may kapagandang pagkakaluto. Pasyalan talo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sumikot. Paanong di tayo ligapin?
Bayan nga lang sa magpurihin, ang poon nating mga batin. Bayan isayang ang damdamin, ng tili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magbalik tamo po ngeni kani pamurin, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Excited ako, Miss Doors. Kasi, yung mga text messages. Mga ano pa wag daw ipakilala kung ano, kasi alam yung numbers na. Oo. Kasi medyo controversial yung mga tanong. Okay. Pero I think hindi na mahuhulaan pagka 4 digits lang naman ang lalabas, no? Basta hindi ko nasasabihin. Okay, sige. Kasi baka best friend ko pala yung alam ko na tama. merong ganun. Sige. Yung ma-attitude daw kasi Oo. ng mga, lalo na yan, sabi nyo kasi, yung mga nagtuturo. Mhm. Kasi yung talaga attitude- nag-react, no? Nag-react. Okay. Kasi daw, yung attitude, kapag nagtuturo na sila, feeling nila, alam na nila yan. Ayan. Yung basic lang yan dapat alam na nila. Okay. Ay, kaya lang po, agyang basic po, dapat rerepasuhan la every now and then. Oo, tama. Kasi kung minsan, yun nga may update na. Mhm. Hindi naman sila lang yung kailangan mag-update. Mismong yung mga pare, may guidelines na for Oo. updating. Mhm. 'Di ba? Hindi hindi yan tayo lang, ikaw lang. Mm-mm. Hindi porket, kasi ano rin pala ito. Kaya medyo controversial. Ano yan, Miss Doors? Feeling nila, dahil hindi sila nag-aral ng theology, hindi Oo. nag-aral ng, parang yung mga pare, Okay, di ba? oo. Mhm. So, mababa yung tingin sa kanila. Mhm. Ay, hindi po, ali-puali. Not like that. Mhm. Uli pong ita mong laiko, eta naman pegaralan, pegaralan dapin ding pari, mas lalong dapat masipag tamong mag-update. Pero eda ka tamo po lalawin, anti mong mas mababa karela. Oo. Kanya-kanyang levels, kanya-kanyang, yan. Magsisimula na ba yung lecture ni Padring Oh, Venus? sige, pwede. Kasi ma'am, pagka hindi natin sinimulan, baka kulangin ulit tayo ng oras. Sa kadaldalan natin, di ba? Ganito yan. Sabi ni Padring Venus, may 2 levels. Okay. Antas, di ba? Yung unang antas sa level ng mga ministers. Pero generic to ha. Oo. Ministers, dapat may explicit knowledge. Yan yung ibig sabihin, inaral talaga. Yung mga detalye, yung mga technical terms. Sa level naman nating mga laiko, may tacit knowledge. Or, hindi mo kailangan malaman yung mga very, very very small details, pero dapat inaaral mo rin. So, sabi niya, example, Ayan. ganito yan. Sige, ma'am. Parang gumagamit ka daw ng computer. Okay. Kung ikaw ay regular user na hindi naman nag-aral ng computer science Yes. or IT or whatever, alam mo pa rin kung Yes. ito ay umaandar, Aha. alam mo kung paano Gamit. sindihan, di ba? Kasi kitang-kita mo yung power on doon. Sindihan. Sa pagsindit, kung tayo, sisindihan tayo yung baptism, siguro natin yan. Yes, oo. Kasi papasok ka sa Santa Oo. Iglesia. Pag pinower on mo, on na dapat yan. Yes, so Tapos, Christian ka na. Christian ka Ayan. na. May software yan na dapat alam mong gamitin. Yes, so ito yung sa ano. Oo. Paano mo malalaman gamitin yung isang computer? Number 1, nagbabasa ka ng manual. Hindi pwede yung pindot ka ng pindot, hindi mo alam kung ano yung ginagamit mo. So kung tayo yung manual natin, siguro marami tayong manuals May Bible, Yes. may catechism, Yes, oo. tapos every now and then may mga handouts, may mga, di ba, yung libro. Nakakatulong din yung mga lives of the saints. Oo, Basta yan. Oo. Pareho tayong nang iniisip. Kasi yan yung parang example
kung sa computer yan, di ba parang may mga run through or may mga let me show you, yung mga demo. Yes. Ayan. How do you open a document? Tapos ipapakita sa'yo, click this, click that. Sa akin yung mga Lives of Saints, ganyan yung silbi, Miss Doris. Kasi example kung paano mamuhay ng banal dito sa mundong ibabaw. At saka posible pala no? Kasi pagka hindi mo yun nabasa or wala kang idea dun, kala mo dahil tao ka, at syempre, di ka naman perfecto at marami kang flaws. Parang imposible, no? Pero pag nabasa mo yung Lives of the Saints, magyari pala. Pwede. Okay mo. Totoo pala ita. May biyaya pala. Aliya pala fiction. Yes. So, yun. Yun yung computer, di ba? Kung regular person ka na gumagamit ng computer, pa-power on mo. Magbabasa ka ng manual. Same thing. Kung tayo yun. Pero yung babasahin naman natin, hindi yun yung technical, kung ano-anong programming books at kung ano-anong engineering books yung binabasa. Hindi yun sa atin. Para yun dun sa mga nag-aaral. Pero kailangan ikaw, may idea ka pa rin how it works. Tapos, sabi ni Padre Venus pa, kapag nasira, alam mo rin dapat. Okay. Pag nagbo-blue screen na yan ibig sabihin, hindi na talaga... or siguro gamitin natin yung salitang black din, no? Pwede. Kasi baka hindi sila makakita ng blue. So, magba-black na. Pag ayaw na sumindi. talaga. Or, hindi ka pwede maghantay dyan ng mga isang oras. Tama. Kailangan maisip mo na there's something wrong, diba? Or na virus. Nawala yung mga files mo. Na may ilaw naman, diba? Kasi baka... umaandar yung computer, pero bakit ako lang yung gumagamit nito, nawawala. Kung tayo yon, kung may doubts ka na, di ba? Kung Katoliko ka na, medyo napapaisip ka, teka, tama pa ba yung ginagawa ko? Oo, tama. Tsaka parang nagulat ka na lang, ayaw mo nang umattend. Ng misa. Ayun, ayaw nang umandar. Ayun, mismo. Dead na yung laptop o yung desktop o basta ganon. So sabi ni Padre, kung ganyan na ang sitwasyon, dapat alam mo yon. Regular person on the street, regular mass goer, hindi ito technical. May mga pagdududa, may mga issue, alam mo yun dapat. So, di ba sa computers ganun din? Alam mo kung may issue na yung computer mo. Kasi pag kita mo, medyo biglang yung left side ng computer mo medyo nawawala na. Di ba? Ba't ganito to, di ba? Sa computer, meron ding programs na kailangan i-update, na obsolete. Yes, ang galing nga nila kasi nagpa-prompt na lang yun minsan No, diba? sasabihin sa'yo, you need to update. So para sa atin namang Christians, parang ganun din. Parang may biglang nagtanong sa'yo. Tapos, napaisip ka. Ay, di ba ganyan? So, I think it's parang wake-up call sa'yo na parang, oy, wag ka makampante, kailangan mo mag-update. Tama. Diba? Yun. Or, yung isinasagot mo, parang sumisemplang Yes. So tsaka I think may virtue doon, Ma'am Karen, Kasi once you update, may acceptance doon na hindi ka perfecto. Of course. Sino ba naman perfect? Yes, so yun. So, acceptance na may kulang sa iyo at kailangan mo mag-update, mapapractice yung iyong humility. Yes. Diba? Tsaka ano din yan, kailangan may prudence. Prudence, kailangan alam mo na, teka muna, hindi ko yata kaya to, hindi ko sasagutan ngayon, kasi kailangan ko munang mag-aral. Yes, yun. Prudence, wag kang sasagot basta-basta. Yes. Yan. So, kung ganyan ang ating computers, all the more na tayo, kailangan din yun. Update. Alam mo dapat kung ano yung sinasabi, alam mo kung ano yung binabasa, at alam mo kung umaandar pa o hindi. Ibig sabihin, alam mo kung tama o mali. Diba? Tsaka kaya din yung maganda na meron kang community, no, ma'am? Of course. Pag ikaw lang pag-isa, akala mo lahat ng ginagawa mo kasi tama diba? So at least lang kung meron kang kasama mo yung community, like, yun nga, ma-attend ka na sa mga updating, so di mas may kasabay ka at may makakapagsabi sa'yo ng diretsahan, uy, sister, brother, parang hindi yata yan yung nabasa ko sa latest
book or Mhm. updates na nakuha ko sa ganito sa Archdiocese or Yes, sa National, di ba? Maya-maya, Yun. kukwento natin kung ano yung pwedeng panggalingan ng mga source. Ay, anong sources yung reliable at hindi Ayan, reliable. oo nga naman, Pero no? yun yung sinasabi ni Padring Venus, di ba? Mhm. Kung yung simula ay regular person on the street ka, regular nananampalataya, user, kung computer user, Oo. dapat alam mo pa rin kung kailan may mali na, may sira, o okay pang gamitin. So, kung sa ating pananampalataya, alam mo rin dapat, yun nga, yung sabi natin kanina, may pagdududa ka na ba? Mhm. Parang hindi na tama yung sinasagot mo. Yes. O parang hindi na tama yung naiisip mo. Dapat may prompt. Kung hindi kaya, yan, may texter na nga tayo, sabi Ayan, niya. sige, ano sabi niya? Yun nga daw. Kung yung tao, alam nila kung ano yung tama o mali o yung hindi na updated, may iba nga daw na pinipilit na tama pa sila. Sandali. Paano Medyo yun? mahirap sagutan Ano ba yan. yan? Bigla mo siyang i-enroll or papa-attend din ng recollection o ng retreat? Hindi yata pwede yun. Kailangan, ano yan willing dapat So, napapasok paano ng... yan? Ako, kailangan ng counseling. Ano bang susunod? Pakitanong nga po kay Padre Venus na anong gagawin Nasaan na ba natin. yung parang? Pero hindi, tama naman yun, no? I mean, Mm. mabuti, malakas ang loob yung ating texter na nagtanong ng ganun, no? Mhm. Paano kapag gusto niya tama talaga siya? Mhm. Mag-a-adjust ba ang Santa Iglesia para sa kanya, Miss Karen? Kawawa naman ang matuturuan niya, no? I mean, makakausap niya. So, I think, yun. Siguro dapat ipag-pray niya yung taong kakilala niya na yun, no, na maliwanagan, no, ma-enlighten na paggising niya sa isang umaga, makapag-update na rin siya para naman hindi madamay Aha. yung mga siguro? nakakausap niya or yung nabibigyan niya ng mga lessons about our Catholic faith kung hindi na pala siya updated. Oo nga. Pero hindi ko alam, ano ba to? Attitude. Hindi ko kasi alam kung attitude to nalaganap eh. Palagay ko, kakahiyaman sabihin, parang attitude talaga yata. Ganun ba yun? Opo, Kasi sa pinanggalingan ko kasi na sa Attitude pamilya, yun. 'di ba? Mhm. Dahil nga may uncle akong pare. Oo. Yung mga libro kasi, yung dinadalan kami ng mga libro. Mhm. So, ikaw mismo, bago mo maisip na tama lahat ng iniisip mo, may libro nang nandyan na sinasabi, huy, mag-update ka. Oo, yun. Mama, yun, sa bahay niyo yun. Ay, yun nga, kaya hindi ko alam kung laganap ba yung... Para mas marami, para mas laganap. Ganyan. Kasi parang yung mga may bahay na at yung sistema, no, upbringing, nakagaya sa inyo, ewan ko kung may ilang porsyento yan sa mundo, no? Or kahit sa Pilipinas man lang. O tapos, nung nag-aral pa ako, Mm-mm. yung isa na kailangan daw tandaan ay yung sinasabi na the more I know, the more I do not know. Ayan. Habang dumadami yung kaalaman mo, lalo mong naiisip na, ay, ang dami ko pang hindi alam. Ayan, matindi yun, no? Kasi Oo. nga, ang dami, panay ang tanong niya eh, di ba? So, okay. Tama. So, dapat ikaw mismo, malino, yun nga yung, di ba, nakwento ko dito yon Mhm. yung may kaibigan kami na biniro, Mhm. nag-aaral ka ng theology, ba't di mo yan alam? Sumagot nga ng mataray. Kahit 3 lifetime ko pa, o 2 o 3 lifetime ko pa, na i-google ko sa pag-aaral ng theology, hindi ko yan lahat malalaman kasi 2,000 years na yan. Ito Or more. matindi. More. Nag-aral na yun. Meron pa siyang hindi alam. O Siyempre. paano na ang hindi nag-a-update? Ayun nga. Diba? Kaya yun yung topic natin. Oo. So, kareng texters, tamo po. Buri ko mo po nga balun Laganap po itang amanwa nanining metong tamong texter. Paki-text yun na kami man po. Mas laganaping attitude ay ta. Istong katoliko kat sisimba ka every Sunday or every day siguro. Na balo mo na ngan, nakakailangan mag-update. Kasi balo mo no rin pangadi, balo mo no rin. Yun nga, yung sasabihin pa daw kung minsan. Yung homily ni Among, paulit-ulit na yan Kaya memorize ko na yan. Magaling siyang masyado yata, ma'am. Hindi, ibang texters to. Iba na naman yan, sumagot na lang siya, no? I mean, hindi ibig sabihin, yung mga, magaling po yung mga nagsasabi ng gano'n, na parang alam ko na yung homily ni Father.
'Di ba? So, parang dahil alam Natatawa na ako. niya, ba't kaya hindi siya nagpare o hindi siya nagmadre? 'Di ba? Ayan. So, pero ano po yan? Minsan, nasasabi lang naman din, siguro. Baka naman dahil hindi siya naka-attend ng mass noon, maling version yung kanyang nire-refer. Ayan. But anyway, ano Hindi pa kasi kaya yung... kung minsan yung mga pare, may mga joke na inuulit. Ah, Which is okay lang okay. naman. Mhm. Baka yung tinatandaan yung joke, hindi yung laman ng homily, di ba? O yung Iba pinala. kasi. So, paalala sa ating mga kaparihan. So, mas maigsi dapat ang jokes. Sorry po. Ayan. Lagot tayo niyan. Mas mahaba yung laman. Yung kwento sa laman. Anyway. Pero hindi, talagang meron kasi talagang mga, or mas madalas, looking forward sila sa homily ni Father. Na may joke. Hindi, whether may joke o may jokes, o marami, no? O wala. Doon sila, naalala ko, Miss Karen, nung ako'y medyo bata-bata pa, yung homily doon ako'y naantok eh. Pero nung nung medyo lumaki-laki na ako at nagseryoso na ako, isa ako doon sa naghahantay ng homily. Kasi naman yung homily, yan yung, parang application. Oo. Pag binasa mo yung gospel, how many centuries ago nga naman. Although, hindi naman naluluma, di ba? Oo. Pero yung mas angkop sa situation ngayon, yung homily. Tapos, malalaman mo pa, nako, kung yung mga pari pa natin na magagaling yung mag-homily, Oh, di ba? yun na nga eh. Yung malalagom pa nila, may feast, Yes. tapos may, yung gospel, ma-connect nila sa feast of the day. Tapos, kung may nangyayari sa community, pwede pa nilang idugtong. Ang sarap talagang makinig. Makinig, oh. At saka mamaya mapapansin mo sa kanila, si Among 1, ito yung homily niya dito sa gospel na to. Si Among 2, ito yung homily niya. Oo. Pero pag parehong sarap pakinggan, di ba? Yes. So, magkaiba eh. Kasi nga depende kung sino yung nagsasalita. Yes. Di ba? So, kaya, ayan again, papaalala, di ba? So, salamat po sa homilies nyo, mga fathers. So, ayun, umabot na tayo sa homily. Diyan pumapasok yung sinasabi ng padre na nandiyan na yung technical knowledge. Ayan. Kasing explicit. Kasi sila inaral nila yan. Ayan. Kaya oo. nilang explain sa atin kung paano yung mga technical terms Oo. nagiging pangbala na, nagiging pangkaraniwan. pangkaraniwan. Ayan. Mhm. So, pag pinakinggan natin yon na tayong person on the street, na-absorb natin. Ayan, okay. A person on the pew, hindi pala Oo, street. so parang pangmasa. Oo. Yan. So, yun sinasabi niya na different levels. Mhm. Yung knowledge nating mga laiko na sapat naman, especially kung nag-a-update ka, pero hindi sapat to work, di ba? Yung Yes. sapat para umandar. Aha. So, yun yung, balikan natin yung gumagamit ng computer o cellphone. Oo. Para mas makarelate lahat. Cellphone, kung kaya mong tumawag, kaya mong mag-text, Mhm. depende sa features ng cellphone mo. Okay ka na eh. Mhm. So, yun yung, pero, pag may mas technical na kailangan, kunwari, isang beses, Miss Doris, kaninong cellphone ba yun? Binigay sa akin. Inabot. Sabi niya, pwedeng i-record mo ko habang dinidiscuss ko yung ganito. Pagtingin ko sa cellphone, di ko kakilala. Oo, so natapos na yung Hindi, Hindi kasi pa simula, naman. buti nilang yung katabi ko, alam niya kung paano gamitin. so, pero yung ganun, dun din nagkakaroon ng problema, no? Ibig sabihin, hindi ako yung technical person. Yun, kunwari, at that time, ako yung inabutan ng cellphone. Hindi ko talaga alam gamitin yung cellphone niya. Sabi pa niya sa akin, luma na yan, madali lang gamitin. Gusto kong sabihin, mukha talaga akong panluma, no? Pero hindi, iba talaga kasi yung yung sayo at saka oo. sayo. So yun mismo, yung taong tumulong sa akin could be either the technical person or kung tayo, 'di ba, yung person on the pew, regular Catholic, laiko, yung tao na lumapit sa akin para tulungan ako, could be, kung ako yon, yung teacher ko siguro, na laiko din. Or yung, kunyari si Tita Shirley, 'di ba? May topics na mas kabisado niya kaysa sa akin.
Kasi nga talagang pinag-aralan nila yun. So, pag tinanong ko, tita, paano po ba to? Explain niyo yun sa akin. Na-update ako. Yes. So, yun yung isang example. Tsaka hindi naman kailangan magpakita ng certificate. Oo diba? naman. Para paniwalaan Oo. kayo, no? Yes. So, yun yung sinasabi ng padre. Tapos, yung sinasabi nga niya, kung may sira na yan na ayaw nang umandar, kailangan pa-check mo. Okay, so para sa atin, Para sa ating Katoliko, kung may duda nga, may problema, pupunta ka sa technical person. Kasi among yan. Or, Yes. pwede din naman depende sa levels din, di ba? Kasi, pwedeng technician o yung katekista mo. at saka yung sinasabi nga din natin, dahil nasa modern age na tayo, Mhm. ayaw nilang humawak ng mga libro. Meron sila ibang source, ma'am. Yes. Ang source nila ay ang naman, computer. Paano kaya nila ngayon malalaman na? Ayun. Yun yung Diba? kinukwento natin kanina. Oo. Kasi, yun nga yung tayong regular person, hindi naman natin pakikialaman yung mga engineering books ng mga computer engineers, di ba? Or yung mga programming books. Pero dapat may manual ka. Yes. Yung manual na yon, kung tayo na Katoliko, Bible, Catechism of the Catholic Church or Catechism for Filipino Catholics. Tapos marami na iba, pero dapat alam natin yung sources. Kasi kung Bible, tapos ang hilig-hilig mong magbasa ng mga Gnostic Gospels, ay sos, maling manual po yung hinahawakan nyo, hindi po yun. Oo, tama. Paano pagka pwede ba i-google na lang dahil ang mga bagets natin ngayon walang Bible? Kung marunong kang mag-google, lahat naman kaya mag-google, di ba? Oo, Kaya diba? mag-search. Hindi lang Google yan. May Yahoo, may Bing, may Kesho. Paano nila malalaman na valid or totoo pala yung tinitingnan nila? Yan ang problema. Ayan. Diba? Number 1, diretso, tumingin ka sa Vatican. Ayan. Vatican website. Yung website ng mga diocese, ng mga parokya. Yun, alam mo na sigurado ka doon. Kasi from the source. Yes. Tapos, matututo ka na ano yung mga news sites. Familiarize yourself also. Ano din yan, Miss Dors? Parang yung nag-aaral, sa una, medyo overwhelming. Aha. Ikaw, di ba, nag-aral ka ng finance. Aha. Pag una mong tingin sa libro, di ba parang, wag na lang. Ang dami. Oo, di ba? Pero pag araw-araw binubuksan mo, Yes, oo. nakikilala mo na yung mga formula, nakikilala mo na yung mga principles, hindi ba friendly na yung dating? Yes. So, Yan ako. Kaya, update. Bigyan ng time. yan yung kailangan. Bigyan ng oras ang pag-update at kilalanin kung ano yung sources. Yes. Kasi lalo na ngayon, hindi lang yan sa ating pananampalataya. 'Di ba? Maraming fake news, fake information. Yes. Pero, Ma'am Karen, meron pa bang nag-message sa'yo? Kasi Medyo kaya mo pa bang basahin natin yan bago tayo medyo same mag-commercial? questions Safe ka? Same questions na, ano nga, ayan, dinugtungan yung sabi mo, Miss Dors. Ano nga ba yung sources na pwedeng pagkatiwalaan? Itutuloy po natin. Sunduta mo po yung kay katamong pipagkwentuan, nanula rening sources areni. Kay bat na po nining kay katamong metong kantang awit ng paghahangad, ang popong bayo ito, adwa pa mo kung paganaka. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4-5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. O Diyos, Ikaw ang laging
makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako, magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit ako buong Kenny Tamo Pamurin po, syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, Inke Katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan. Ako pa rin po. Kasama yan ni Ma'am Karen, si Tita Doris. Miss Ayan. Doris, Yeah. may salamat Francis at mag-text ka kasi hindi controversial. Ayan. Hindi ko kailangan i-screen yung tanong. Sabi niya, Maya Payoras po, tita, at Shuya po ngeni, in Cruzada, Kingke kaming parokya. So, yung ano to ha, Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon sa parokya nilang Lord's Epiphany Parish kay Among Joel, ang parish priest. Dumating daw kahapon, Meni Batya po, San Ildefonso Parish, Balitukan. Yan. Ayan. So, masaya sila ngayon doon. Yes, Dagdag Among na- Joel. Kaya pala nagmamadali. sobrang busy si Among Joel nung dumalaw siya dito nung Monday. Hindi na nga no? kumain, di ba? Oo. Nagmamadali kasi babalik na ng kanyang parokya. Oo. May kinuha lang. Nagagamitin din nila Oo. for the coming. Celebration, Oo. oo. Feeling ko nga nun, kung wala siyang kinuha dito, hindi na yun magraradyo muna. Pero, Patakbo ganun ka-professional. Oo naman, oo naman. Talagang ang galing ng time management. Yes. So, Miss Doris, itutuloy natin yung mga tanong, no? Yung anong Sige sources nga, ma'am. daw. Opo. Yung uulitin ko, yung sabi natin kanina, titingin muna sila sa Vatican website. Kasi nandun yung mga turo ng mga Santo Papa, nandun yung mga official documents. Although, I have to admit, kung minsan, kasi very ecclesiastical yung language. So, kung hindi nila masyadong maintindihan, pumunta dun sa mga website ng diocese. Yung maraming collection. O, CBCP, kung dito sa atin. Kasi yung website natin sa Archdiocese, hindi pa lahat, inaayos pa eh. Oo. Hindi pa lahat nandun. Pero sa CBCP, yung mga circulars nila from the 90s yata, 80s or 90s, nandun eh. Kasi pag may hinahanap ako for dito sa atin, for the program, doon ako pumupunta. Okay. Tapos, may mga news sites din, yung balita. Catholic CNA, yung Catholic News Agency or Catholic Network yata. Tapos,
may mga iba-iba din. May Vatican Information Service. Tapos meron din yung mga Radio Vaticana. Meron din yan. Dito sa atin, may mga CBCP News. Oo. Radio Veritas, yung Yan. kapatid nating station yan, ka-network natin. Kapanalig. Yes. Tapos, dito sa atin, kung kunwari may mga questions, pwede namang itanong dito sa atin. Kung wala man Okay. tayong sagot, Agad-agad. Yes. Kung pwede hahanapin naman natin. balikan, no? Yes, tama. Marami naman pwedeng hingan ng sources. Pero yun, careful always, ha? Hindi lahat ng sources ay dapat paniwalaan. Ay, safe, no? Oo, tama. Nakakatakot yan eh. Oo. Kasi baka mamaya kunyari, si katikista na masipag, ay, ano yung discussion ko for today? Ganito, Oo. ganyan. Ay, mag-update ako. Oo. Tapos nag-Google fake news Oo. tungkol kay Pope Francis. Diba? Tapos tinuro sa class. Oo. Yung mga estudyante, excited din naman. Oo. Pag uwi nila, kinuwento sa nanay. Pag tinanong ng nanay, hoy, nung una manikwayan, sabi na po ng katikista mi. Oo, diba? Ay, naniwala na yung buong barangay. Tama. Ito naman yung bata naman na nung nagtuturo kami, no? Sabi niya, nagtaas siya ng kamay. Sabi niya, sister, meron pong nagsabi doon sa TV, I don't know kung anong pinanood niya noon, ano daw po, pwede na daw pong hindi na lang po magdasal ang tao. Ha? I mean, talaga naman ang ating media, no? Talagang nakakatakot, no? Kaya, yun nga, yung updating, so maski talagang doon sa loob ng bahay, parang kailangan may rules, no? Oo naman. Parang doon pa lang, papaalala na, kasi nga paglabas natin, or pag lumaki na tayo, ano na yun, responsibilidad na natin True. yun, di ba? Ito, tip. Hindi ko lang alam kung, siguro mas marami ngayon yung materials, no, on the ground. Yes. Pero kasi sina mami, nung bata pa kami, yung ginawa, para ma-develop yung love of learning, love of reading, tapos love of the Catholic faith. Meron kaming illustrated children's Bible na binilin niya yon sa kanyang kapatid na pare. Okay. Kasi sabi niya, usually mga uncle ko, pag nasa abroad yan, on assignment, kasi missionaries, di ba? Oo. Tatanong, bago sila umuwi, ano yung gusto mong pasalubong para sa amin? For our birthday, kung minsan. Tapos, yung occasions, lagi daw sinasabi ng mami ko, wag nang magdala ng kung ano-ano. Basta dalhan mo ng libro yung pamangkin mo. Grabe, Tapos yung libro na, yun nga, may children's Bible. Hanggang yun, buhay pa yun eh. Para tuloy gusto kong hiramin yung children's Bible Pwede mo, Ma'am natin Karen, hagilapin sa bahay Ayan. yan. Tapos susunod, si mami naman, may mga binibili na comics na Lives of Saints. Ayan. Or yung classics, kaya alam ko yun, Pride and Prejudice. Tapos yung The Rose, The Pearl in the Mud. May mga ganyan na mga ano po yan, ipa-plug ko kahit hindi nagbabayad sa atin dito. hindi natin ina-advertise. Yung St. Paul's, meron yan, kung minsan tig 5 pesos lang. Yung comics, medyo Yes, luma-luma yung itsura, pero pag tiningnan mo naman yung loob, yung content, okay pa. Ay, meron nga din ako nakita dun sa isang store. Coloring book siya. Yun. Pero yun nga, diba? Tapos yun nga, parang 10 pesos lang yata yung nakita ko na yun. Kaya sabi ko, uy, okay to Sa bookstores, kung minsan makikita mo yung mga discounted rates pa. Tapos titingnan mo lang yung publisher. Kung Catholic yung publisher, go ahead. Kaya lang yun nga, no? Parang pansinin mo yung sinabi mo, sinabi ko na on sale, no? Hahalatang barat tayo. Hindi naman, well, pwede, pero bakit natira yung mga books na yun, no? Samantalang yung iba, hindi, no? So, parang hindi masyado naging mabili nung araw, no? Pagdating yata sa pag-update or sa pananampalataya, medyo mabagal ang benta, no? Ayun. Sinabi mo, Miss Doris. Ayan, kaya, paano kaya magiging mabili yun? So, I think, i-promote din kaya natin, ma'am, yung Tuesday and Thursday natin. Ayan, yung kwentuhan ng mga parokya. Yes, oo. Yung title ng kanilang program, King Parokya, Abe-Abe sa Salpantaya. Oo, yan. Kagabi, yung nandito yung mga taga sa inyo, Miss Doris. Ay, naku, nahalata na naman tuloy na pinaalala ko sa'yo kasi taga sa amin yun, no? Sa Lubao. Lubao, yes. Oo. Tapos Ang susunod, bukas po yata yan. bukas, susunod. mga taga Candaba, Iamong Greg Vega nandito tomorrow together with his PPC officer. Ayan. Hindi ko alam kasi kung sino yung isasama niya mismo. Oo. So, ayan, nandyan na yung ating mga kwentuhan
nandyan na yung ating updating tungkol sa parokya. At sila mismo ikukwento sa atin kung ano yung kanilang mga ginagawa Yes. na activities. And I'm sure, yung responsibilidad naman kasi ng parokya, ma-update din yung mga tao. Yes, na yes yan. Di po. stagnant. Mhm. Kaya, kahit po nag-joke si Among, yung objective po ng homily niya, Oo. para ma-update din tayo. Oo. Kaya wag lang yung joke yung tatandaan. Yes. Oo, sabi naman ni Among, 1 minute lang naman yung joke niya eh. Oo. Tapos yung... 7 minutes na yung Oo, homily. diba? So, mas mahaba Tama. yung homily niya. Oo naman. At may laman naman talaga Yes yan. na yes. Hinahanda yan. Ako, Oo. teka muna Miss Doors. Umabot na naman tayo sa oras ng Talaga. Parang mabilis lang. pagwawakas. Oo nga Ayun. Kailangan So- nating tapusin ang episode na ito at gagawin natin yan sa pamamagitan ng dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa ipinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang palagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, muli po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa pagsama niyo po sa amin ng isang araw. At ito po muli si Tita Doris na nagsasabing magandang tanghalian o tanghali po sa inyong lahat. Salamat po. God bless us all. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat ngayong araw. Siya